Binigyan ko kayo ng espiritu ng pananampalataya. Nasa inyo kung paano nyo ito panghahawakan. Manampalataya kayo hanggang wakas at sumunod sa aking salita. Ang kasalanan ay kasalanan. Huwag ninyo itong pagtakpan. Bigyan ninyo ng isang direksyon ang inyong landasin. Palayo ng palayo. Palayo na ng palayo ang lakbayin. Malapit na ito sa hanggan. Amen, mga kapatid. Good morning. Pag ang Panginoon nakakita siya ng isang tao sa lupa na yung totoong naghahanap, totoong gustong makakilala, gustong makaunawa, gustong maligtas, kita ng Panginoon to sa langit eh. Sabi niya ang tuntungan niya ang earth eh. Tumitingin siya sa lupa, naghahanap ng gusto kong unawa, yung gusto makakilala, at pag nakakita siya, binibigyan niya ito ng pagsisisi, binibigyan niya ito ng espiritu ng pananampalataya, ibinibigay niya ang kanyang Espiritu Santo para gabayan yung taong to. Kasi ibabautismo to sa apoy eh. Ngayon, ilalagay siya sa iglesyang itinayo niya, tapos ngayon, ibibigay siya sa Panginoong Yesus, at yung Espiritu Santo nasa kanya, ibabautismo siya sa Espiritu. At kapag ibinautismo na siya sa Espiritu, doon na papasok ang bautismo sa apoy. Susubukin, lalabas ngayon kung totoo yung pananampalataya ng tao na yon. Ang Diyos ang lahat gumagawa nito. Naghahanap lang siya ng tapat na gustong umunawa, gustong makakilala, at ginagawa ng Diyos ang kaligtasan sa taong iyon. Ngayon, tayong dadaan sa bautismo sa apoy, nakakasigurado tayo na napakahirap nun. Kasi ang bautismo sa apoy, napakahirap. Ito'y dumaan si Job sa bautismo sa apoy. At kapag ikaw pinadadaan sa bautismo sa apoy, ibig sabihin may Espiritu Santo ka. Kasi si Jesus Christ, bago siya tinukso ng 40 days and 40 nights, binautismo mo siya na sa Espiritu Santo. Nung ibautismo siya sa tubig ni John the Baptist, yung kalapating Holy Spirit bumaba sa kanya, binautismo siya sa Espiritu. At dinala siya ng Espiritu sa ilang. 40 days and 40 nights siya tinempted doon para masigurado yung bautismo sa apoy. So lahat ng anak ng Diyos, katulad ni Kristo, dadaan sa bautismo sa apoy. Kaya ibinigay ng Diyos yung 120 years, tatlong akda, tatlong bahagi. Yung first 40 years natin, atin yun eh. Ang ibig sabihin kasi ng 40, fulfillment of time eh. The span of time. Yun ang kabuuan ng panahon, 40. Kaya kung mapapansin nyo, 120 years lang ibinigay ng Diyos sa tao. Kahit 60 years old ka lang, yung ikatlong bahagi nun, 20-20-20. Ganun yun. Yung first 40 years natin, yun yung ibinigay sa iyo ng Diyos. Sige, bahala ka. Gawin mo ang gusto mong gawin. Katulad ni Moses. Ibinigay sa kanya yun. Anak siya ng Paraon. Magiging hari siya. Na-experience ni Moses ang lahat ng karangyaan for first 40 years. Kasi 120 years namatay si Moses eh. Yung first 40 years ni Moses, nabuhay siya sa Egypt. Prince of Egypt to eh. Na-experience niya lahat ng kalayawan, sarap ng buhay, kayamanan, layaw, lahat. Ganon din tayo. Na-experience na natin ang lahat ng gusto natin, and then the next 40, yun yung pagkatawag ng Diyos. Tinatawag tayo ng Diyos para ihanda. Kapag yung 40 years na yun ay naihanda ka, maglilingkod ka na, yung last 40 years mo, ipaglilingkod mo na. Yun ang andanan ng buhay. Yung first 40 years natin, o yung span of time na ginawa natin sa lupa, kung ilang taong ka man, nagawa mo na lahat ng gusto mo. Nagamit mo yung mga will mo kung ano gusto mo. The next 40 years naman ng buhay mo, tatawagin ka ng Diyos, ihahanda ka, pipiliin ka. And your last 40 years mo, yun yung katapatan hanggang wakas. Maglilingkod kang tapat hanggang wakas. Pero itong panahon natin na to, marami tatalikod sa pananampalataya kasi nasa huling panahon. Yung hindi tunay na anak ng Diyos, mawawala sa LCJ palagi. Hindi nyo napapansin, marami na nawawala. Ang Diyos na nag-aalis. Bakit? Bumabautismo sa apoy. Pag hindi ka karapat-dapat sa bautismo sa apoy, hindi ka karapat-dapat maligtas. Kaya ibinibigay ang Espiritu Santo kasi mahirap ang bautismo sa apoy. At kapag ikaw nagtagumpay sa bautismo sa apoy, makikita mo ang Panginoong Yesus. At yan ang message sa atin eh. Overcomers shall see the salvation of the Lord. Yung mga nakaka-overcome talaga ng pagsubok, makikita mo ang Panginoon Diyos. Kung paano mo siya nakita, magiging katulad ka niya.
Rarapturin ka. Dadaan tayo sa bautismo sa apoy katulad ni Job. Nung araw na yun, isipin nyo, napakatindi ng pagsubok na dinaanan ni Job. Yung araw na yun, namatay lahat ng anak niya. 10 ang anak niya. Namatay lahat yun. Biruin mo yun. Pagkatapos lahat ng kayamanan niya, yung isang araw din na yun, nauubos lahat. Tapos yung susunod na araw, binigyan siya ng sakit. Ang sakit niya, mula pa hanggang ulo, nagbo-boils. Napakasakit ng dinaanan niya, pero nagtagumpay siya. At ito yung prophecy niya, na nakita niya yung prophecy ng rapture. Sabi sa Job 19, sinubukan na matinding pagsubok si Job. Kaya sabi doon sa James 5:11 napakatindi nung hirap na dinaanan ni Job. Pero pinagpala siya sa huli. Ang importante yung huli. And they live happily ever after. Yun ang pinaka-importante. Yung umpisa, wala, okay lang yun. Sabi ng Ecclesiastes, mas mabuti yung katapusan kaysa sa pasimula. Yung katapusan ni Job, bagamat nag-umpisa si Job sa hirap, sa bautismo sa apoy, yung katapusan naman nun, napakatindi ng pagpapalang binigay sa kanya. Ibinalik ng doble. Doble rin yung anak niya kasi 10 namatay. Binigyan ulit siya ng 10 Doble din. Yung mga kayamanan niya, dinoble. Ilang libo yung camel niya, yung tupa, yung kambing, yung baka, dinoble na. Bakit? Nakapasa siya sa pagsubok. Overcomer siya. Kaya sabi niya, meron siyang revelation, anong rapture. Makikita niya ang Panginoon. Sabi, Job 19:25 to 27. Ngunit talastas ko na ang manunubo sa akin ay buhay, at siya'y tatayo sa lupa sa kahuli-hulihan. Sabi ng mga anghel, kung paano nyo nakita ang Panginoong Hesus sa Mount of Olives na yan, umakyat sa langit, bababa rin siya sa lupa. Sa inakyatan niya, doon din siya bababa. Kaya sabi ni Job, yung pag-akyat ng Panginoon sa langit, tutugtong siya sa kahuli-hulihan sa lupa. At pagkatapos naman, di ba ganito ang aking balat, mamamatay si Job Namatay si Job Pero sagana bago siya namatay. Gayon may makikita ko ang Diyos sa akin naman. So sa kanyang laman makikita, kasi bubuhayin muli mga patay Babalik ko yung laman ni Job. Kung maligtas siya, i-glorified yun. Kaya sabi niya, makikita ko ang Panginoon sa sarili kong laman. Glorified body na. Siya'y makikita ko ng aking sarili. At mamamasdan ng aking mata at hindi ng iba. Ang aking puso'y natutunaw sa loob ko. Nasasapik na si Job. Bakit? Napakahirap Ayun dinaanan ni Job na bautismo sa apoy, napakatindi nun. Kapag nag-uumaga, alam nyo, pinagpipray ni Job sa Panginoon, Panginoon sana maggabi na. Kapag naggabi, ang pinagpipray niya, Panginoon sana mag-umaga na. Ganon din tayo ngayon Panginoon, kailan ba matatapos itong paghihintay namin? Sana dumating ka na, Panginoon. Katulad tayo ni Job, dumadaan tayo sa bautismo sa apoy Iba nga lang ang degree ng hirap natin, hindi katulad ng degree ng hirap ni Job. Pero lahat tayo dumadaan sa bautismo sa apoy. In a lesser degree. Yun ang importante. Kapag hindi ka pinadadaan sa apoy, hindi ka pinapalo, hindi ka anak ng Diyos. Pag ikaw gumagawa ng kasamaan, masuwayin ka sa utos ni Kristo, pinag-worship ka, ayaw mo mag-worship, pinag-iikapo ka, ayaw mo mag-iikapo, hindi ka pinapalo, wala man lang nangyayari sa iyong pagpalo, yun ang delikado. Hindi ka anak ng Diyos. O kaya hindi ka dumadaan sa napakahirap, walang umuusig sa iyo. Walang nagaganap sa iyong kahirapan. Delikado, hindi ka anak ng Diyos. Kasi ang lahat ng anak ng Diyos, susunod sa dinaanan ni Kristo. Nang isilang ang Panginoong Hesus at nagministeryo, binautismo siya sa tubig, binautismo siya sa Espiritu, binautismo siya sa apoy, at naglingkod na siya sa Diyos Ama hanggang sa namatay siya sa krus. So, ganun din tayo. Yung buhay natin, nagawa natin itong ating buhay. Nagawa natin ang gusto natin. Tapos na yun. Tapos na yung first 40 years mo. Tapos tinawag tayo ng Diyos. Pinakilala sa atin na tinuruan tayo, inihanda tayo yung next 40 years. Nagturo pa nga sa School of Praise, maraming natuto Di ba? O ngayon, naglilingkod na tayo ngayon sa ating buhay sa Diyos. Nakapaglilingkod na ba tayo ng buong puso? Ang paglilingkod natin, yung lahat ng natitirang kaarawan ng buhay natin, ipaglilingkod na. Sabi sa Luke 1:74-75. Na ipinagkaloob sa atin na yamang nangaligtas sa kamay ng ating mga kaaway, ay paglingkuran natin siya ng walang takot, sa kabanalan,
sa katwiran, sa harapan niya, lahat ng ating mga araw. The last 40 years. Nasa last 40 years na tayo, mga kapatid. Lahat ng nalalabing araw na natin, ipaglilingkod na natin sa Diyos. So, ikukumit mo na talaga sarili mo sa Diyos. Huwag ka na magpa-eklay-eklay o magpatumpik-tumpik. Anytime is rapture, baka ka maiwan. Binasa ko sa inyo yung Ezekiel 33, 15 to 17. Basahin ko ulit sa inyo yun para maintindihan natin. Ezekiel 33, 13 to 16. Pagka aking sasabihin sa matuwid na siya'y walang pagsalang mabubuhay, kung siya'y tumiwala sa kanyang katwiran at gumawa ng kasamaan, anuman sa kanyang matuwid na gawa, ay hindi aalalahanin. So kung ikaw, Kristiyano ngayon, ayaw mo magpatuloy sa kabanalan, gawa ka pa rin ng gawa ng pagsuway, yung lahat ng ginawa mo noong unang matuwid, hindi aalalahanin. Kapag inabot ka ng Diyos sa ganyang kalagayan, sumusuway ka, diyan ka hahatulan ng Diyos sa ginawa mo kasamaan. Kaya ayaw mong ipaubaya sa Diyos ang buhay mo eh. Kaya ka na ibinabautismo sa apoy para sumunod na sa Diyos eh. Bakit ayaw mong ibigay ang buhay mo sa Diyos? Sabi ni Kristo, tinatawag niyo kong Panginoon, Panginoon, hindi naman kayo sumusunod sa utos ko. So napakasinungaling natin. Marami pa sinungaling sa Palatio Ministry. Marami pa ditong aalisin ng Diyos nung hindi totoo. Tandaan niyo yan. Pag hindi ka totoong Kristiyano, mawawala ka sa LCJ Ministry. Yung totoo lang ang lalabi. Gideon 300 lang ang matitira sa atin. Yung 32,000 na yun, committed yun, tinawag yun eh. Tinawag ng Diyos yun, pumayag nga yun sa gerang, lalaban ng gera eh. Pero sabi ng Diyos, masyado napakarami nila. Hindi ako nalulugod sa majority, sa minority, yung konti lang. Gusto ko yung totoo, taus-pusong maglilingkod. Yung pusong maglilingkod na tunay na maglilingkod. Tapos sabi ni Gideon, sabi ng Diyos sa akin, yung sa inyo talaga, yung talagang lalaban sa inyo ng gera na committed ang buhay nyo. Yung ayaw at meron siyang reservation, umuwi sa kanila. So umuwi, nawala ang 22,000, ang natira 10,000. Sabi ng Panginoon, susubukan ko sila kung totoo silang tunay na committed. Pumunta ka sa ilog, painumin mo sila doon, ako pipili ng maiiwan. Ang hindi alam nung iba, nainom sila na yung iba, uminom sa pamamagitan ng direkta sa bibig, doon sa tubig. Ginawa nilang tasa, yung ilog. Ginawa nilang kainan ng aso. Yung bunga, di ba ang aso pag kumakain doon sa lalagyan, bunga nga pinanggagamit, dinidilaan yung pagkain na binigay mo. Yung iba naman, gumamit ng kamay. Tsaka uminom, sabi ng Panginoon kay Gideon, 300 lang ang mga titira, Gideon. The rest, wala na. Yung 9,700, aso. Naging aso, hindi sila tunay na tupa. Hindi naturuan, hindi naging alagad. So sabi ng Panginoon sa apostol, gawin niyo silang alagad, naturuan sila sumunod sa lahat ng aking ipinag-uutos. So yung committed na 32 na tinawag, ang hinira ay 10,000 lang. Doon sa 10,000 na yon, ang naiwan 300 yung tapat lang. So yun lang ang overcomers. So tignan niyo sarili niyo, sa prosesong dinaanan natin, ikaw ba'y overcomers na? Tapat ka na ba? Kasi ikaw lang ang mananaig, yung overcomers. Sabi sa Revelation 17:14. Pag sa panahong ito, hindi ka pa talaga committed sa Diyos, mawawala ka. Aalisin ng Diyos, sabi, ang sangang hindi nagbubunga, puputulin ko. Kailangan magbunga ka na ng pagsisisi, magbunga ka na ng kabanalan ng katwiran. Maging totoong Kristiyano ka na. Magiging totoo ka na kung magpapakatotoo ka. Kung kaya mo, lahat ng bagay may pangyayari sa Kanya na sumasampalataya. Kung kaya mo magpakanan, mababanal ka. Sabi, di ba yung may ketong lumapit kay Kristo? Panginoon, gusto ko pong maging malinis. O di sige, malinis ka rin. Yung mangyayari sa langit, pwedeng mangyari sa lupa. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Ang kalooban ng Diyos, magpakabanal-banal tayo, sabi sa langit. Sa lupa, mangyayari din yung kalooban na yun, kung papayag ka. Kaya ka binautismo sa apoy para mabanal. Magiging overcomers ka. Revelation 17:14. Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero. At sila'y dadaigin ng kordero.
So yung lahat ng masasamang espiritu lalaban sa kordero, talo ng kordero lahat ng demonyo. Sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. At ang mga kasama niya, so may kasama ang Panginoong Jesus. Yung mga tinawag at mga pinili at mga tapat ang nanaig. Sino yung nanaig sa 32,000? Di ba 300 lang? Ilan ang mananaig sa Palatoy Church? Ilan ba tayo dati? Ewan ko, may 50 ba tayo? Wala pa, no? Nabawasan pa, di ba? Nawala ang marami. Ilan na lang kaya tayo ngayon? Ang matitira doon, yung totoo lang, tandaan nyo. Kung totoo ka, matitira ka. Hindi pwedeng hindi. Sabi ng Diyos yun meron siyang remnants Sabi sa Isaiah Yung magkukusa talaga na magpakalinis, magpakabanal-banal, maiiwan yun. Matitira yun. Yun ang makakakita sa Diyos. Meron tayong faith na buhay tayong kukunin, hindi tayo mamamatay. At kung mamatay ka man, rarapturing ka ng Panginoon katulad ni Job na nagtagumpay sa lahat ng tiisin. Hindi nagsalita si Job ng masama laban sa Diyos. Nagsalita lang si Job sa kanyang sarili. Sabi niya, buti pa, hindi na lang ako pinanganak Sana nahulog na lang ako sa bahay bata ng nanay ko kung ganito rin lang ang buhay ko. Biruin mo naman, patay lahat ng ng kanyang mga anak, nagtira ng asawa ang asawa niya nakakabuwisit pa. Walang pananampalataya. Tinuturuan pa tumalikod si Job, sabi niya, sumpain mo na yung Diyos mo. Biruin mo ginawa sa'yo, patay lahat ng anak at ubos kaya may sakit ka ba? Anong klaseng Diyos yan? Sabi niya, God give it, God take it away. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha. Isinilang ako walang damit, mamamatay ako walang damit. Isinilang ako walang pag-aari, aalis ako walang pag-aari. Nakilala ni Job ang Diyos Kaya naman sabi niya, makikita ko na aking sarili ang Diyos ko. Kapag ang aking balat ay agnasnat namatay na, makikita ko siya ng sarili kong mata, hindi ng iba. Rarapture rin siya. May revelation. Ganon din tayo, may vision tayo na hindi tayo mamamatay. Dahil sumusunod talaga tayo sa Diyos. Nananampalataya tayo sa Diyos. At kung ikaw ay hindi magpapatuloy, delikado ka. Sabi sa Ezekiel 33, 13-16. Muli pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay. Kung kanyang iwan ang kanyang kasalanan at gawin ang tapat at matuwid, so may chance pa Kung magsisisi pa talaga tayo, magkukumit talaga sa Diyos, yung remnants ng NCJ Ministry Palatiw, magdadami pa yan. Kasi makikita ng Diyos kung sino sa atin ang totoo If we preserve, that faithful shall be preserved, sabi sa Psalm. Kung isauli ng masama ang sangla, ibigay uli ang kinuha sa pagnanakaw. Lumakad sa palatuntunan ng buhay. At dami pa sa atin, mga hudas. Magnanakaw pa ng ikaputandog. Pera lang, hindi mo maibigay. Sabi na Diyos, kung ikaw ay hindi tapat sa masamang kayamanan, sino kaya magbibigay sa iyo ng tunay na kayamanan? Sabi sa Luke. Kung ikaw ay hindi tapat sa pag-aari ng iba, paano ka bibigyan ng pag-aari ng iba? Yung masamang kayamanan, yung pera nagiging masama yan dahil because of the love of money. Ang pera, hindi masama Nagiging masama kung yun depende sa tao, kung paano niya ginamit ang pera. Minahal ba niya kaysa sa Diyos? So, nagiging masama ang pera sa iyo. Pero niluwalhati mo ang Diyos, naging mabuti pera sa iyo. Tumanggap ka ng pera, inikapot-handog mo agad sa Diyos yung ikapot mo. Pero sinolo mo, naging masama ang pera sa iyo, dadaling ka dyan sa impyerno. For the love of money is the root of all evil. So, kung hindi ka makapaglilingkod sa Diyos, hindi ka makapaglilingkod din sa kayamanan. Mamimili ka, sino paglilingkuran mo? Pera mo, sarili mo, o ang Diyos? Pinapipili ka para pagpili mo, wala kang sisisihin. Hindi mo pwede sisihin ng Diyos. Binigay ko sa iyo kalayaan, ang pinili mo, pera Naglingkod ka sa sarili mo hindi sa akin. Di hahatulan kita sa impyerno ka. Pero pinili mo ko, pinaglingkod mo ang pera mo sa akin, ipinaagaw mo, sa langit ka. Sabi sa Hebrews 10:34. Alam niyo, mostly nakikilala ang tao sa pera. Lumalabas ang tunay na kulay ng tao pagdating sa pera. Kasi ang pera, talagang ginodiyos yan Ginawang Diyos ang pera God of the Mammon. Sabi dito sa 34, sapagkat kayo nahabag sa mga tanikala at tinanggap ninyo ng buong galak. So may free will ka talaga, buong galak mo, tinanggap ng buong galak ang pagkaagaw ng iyong pag-aari.
Palibhasa, iyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring laling mabuti tumatagal. Yung eternal na pag-aari, nawawala lahat yung pera eh. May pera ka ngayon, ma-hold up ka na, wala ka ng pera. O kaya mamatay ka, wala ka na rin pera eh. Paano kung patayin ka ng Diyos? Sabi doon sa Luke 15, di ba? Sabi nung nandun, meron siyang mayaman, meron siyang pag-aari, marami siyang kamalig, ang daming ani ng palay. Sabi niya sa kanya sarili, ano kaya gagawin ko dito sa kayamanan ko to? Alam ko na. Gagawin ko, ibabaksa ko yung dating kamalig ko, gagawa ko ng malaking kamalig, doon ko ilalagay lahat ng palay ko at mga bigas ko, at ako'y magpapahingalay at sasabihin ko sa kaliuluwa ko, relax na. Ang dami mo ng pera, wala ka ng problema. Sabi ng Diyos, isa kang hangal, isa kang haling, kukunin sa gabing ito kaluluwa mo, papapakanino kaya yung pera mo? Magagamit mo pa ba yan? Mapupunta sa iba yan. Kung may anak ka, sa anak mo, sa asawa mo, sa kapatid, pag-aagaw-agawan yan. Rambulan ang mangyayari dyan. Eh, ikaw, haharap ka sa Diyos. Isang araw, haharap ka eh. Makakaharap ka kaya sa Diyos? May appointed time of death eh. Kung ikaw ay itinalaga ng Diyos sa ganung kamatayan at mamamatay, pero naging mabuti ka, naging mabait ka, natawag ka, hahaba pa buhay mo. Pero kung sakaling gagawin na ng Diyos na mamatay ka, gagabayan ka naman, sabi sa Jeremiah. At ang Panginoon ay gagabay sa atin sa araw ng ating kamatayan. Pagkat meron siyang nais sa atin na ang ating maging huling kawakasan ay mahusay at kapayapaan. Yun ang nais ng Diyos sa atin. Prosperous life, tapos pinagpalang buhay, mamamatay kang may buhay na walang hanggan. Kasi hindi natin alam kung mamamatay tayo o hindi. Pero ang faith natin, nandun ang pag-asa, hindi mamamatay. Paano kung namatay ka? Are you ready? Handa ka bang mamatay? Makakaharap ka ba sa Diyos ng totoo? Masasabi mo ba sa Panginoon na, Panginoon, ako po'y talagang naglingkod. Ako po'y talagang nagpagal, nagtiis. Sinunod ko lahat ng kalooban mo, Panginoon, kaya ako haharap sa iyo. Hindi ako ashamed. Hindi ako nahihiyang umarap sa iyo, Panginoon. Kilala ko ang aking Diyos at kilala ko ang sarili ko kung ano ginawa ko. Maililigtas ka ng sarili mong katuwiran sabi. Pero kung hindi, yung ginawa mo, ibabalik sa iyo ng Diyos. Psalm 62:12. Sa iyo naman, O Panginoon, ukol ang kagandahan loob, sapagkat ikaw ay nagbabayad ng bawat tao ayon sa kanyang ginawa. So kung ano yung ginawa mo, pagbabayaran mo. Kaya kung nagpapatuloy ka pang masama at namatay ka doon, hindi alalahanin yung mabuti mong ginawa. Ang alalahanin ng Diyos yung masamang ginawa mo, sabi sa Ezekiel 33. Pag hindi mo isinoli yung ninakaw mo, nagnakaw ka ng ikapu last Sunday, tapos ngayon nag-ikapu ka, hindi mo naman binayaran, hindi minsan kasalanan ka pa rin, hindi ka pa rin totoo. Napakahirap ng tunay na Kristiyano, mga kapatid. Hindi na siya nabubuhay sa kanyang sarili, hindi na siya mapagmahal sa pera, hindi na siya materialistic. Pwede na siya maglingkod sa Diyos talaga. Talagang tunay na naglilingkod. Luke 16:10 to 13. At sinabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan, ng kasamaan, upang kung kayo magkulang, kanyang tatanggapin kayo sa walang hanggang tabernakulo. Kung ikaw pala mayaman, gamitin mo yung pera para makaakit ka. Na maging Kristiyano rin at maging member ng iglesia. Kung maubos man, meron ka talagang tabernakulo hindi walang hanggan. Sabi, maubos man ang pera mo, pinaglingkod mo naman yan sa paglilingkod sa kalooban ng Diyos, meron kang eternal na tabernakulo. Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. So, hindi ito pinag-uusapan dito kung malaki o maliit eh. Ang pinag-uusapan dito, katapatan. Kasi yung iba, tapat lang pag maliit, di ba? Pag malaki na, hindi na tapat eh. O, asan yung applicable ng Word of God? Wala na. Nabubuhay ka dapat sa Word of God. Ano yung Word of God na ipapabuhay mo? Kung kayo ngay di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Take note, ang nagsasalita dito, Diyos. Ha? Kung yan kayamanan ibinigay ng Diyos sa iyo, binigyan ka ng kayamanan, ng karunungan magpakayaman, binigyan ka ng sipag, ng tiyaga, ng talino, magnegosyo at yumaman, ano ginawa mo sa kayamanan mo?
Ipinaglingkod mo pa sa Diyos o sinarili mo? Hindi mayaman ka sa sarili mo. Napakahirap pumasok ng mayaman sa kaharian ng langit. Kaya nakakatakot ang maging mayaman. Delikado ka pag naging mayaman, marami kang gaganapin eh. At kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo magbibigay ng inyong sarili? Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O di kayo magtatapat sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. So mamili ka ng paglilingkuran. Isa lang. Hindi pwedeng dalawa paglilingkuran mo. Dalawa yung boss mo? Hindi pwede. Isa lang ang boss mo. Sino ang gusto mong boss? Si Satanas na may pag-aari na ng lahat ng kayamanan sa lupa? O ang Diyos na may-ari ng lahat ng kayamanan sa buong universe? Mamili ka. Ikaw ang pipili. Sino yung gusto mong Diyos? Diyos ng sanlibutan ito o Diyos na gumawa ng langit at lupa? Pinapipili tayo ng Diyos eh. Mamili ka. Deuteronomy 30:19. Kasi ikaw ang pinapipili ng Diyos para wala siyang kasalanan. Ikaw ang pumili. Ang sinasabi lang ng Diyos, ito piliin mo, ituturo ko sa iyo, ang mabuting piliin mo, ikaw ang magdidesisyon. Wala tayong kapangyarihan sa diwa para kumontrol ng diwa. Ni wala tayong kapangyarihan sa araw ng ating kamatayan, Ecclesiastes 8:8. So kahit sino sa inyo, kahit i-single out ko, kausapin ko, turuan ko, wala pa rin akong kapangyarihan, ikaw pa rin ang magpapasya. Kaya useless ang counseling. Kaya ang ginawa ng Diyos, yung Holy Spirit ang counselor. Hindi tao magtuturo sa iyo, ang Espiritu Santo nasa iyo. May Holy Spirit ka ba na nagtuturo sa iyo? Kasi ang mga pastor, confirmation lang yan eh. Kapag ang isang pastor nagturo ng hindi sa Word of God, alam mo na hindi siya sa Diyos. Eh, tinuturo niya Word of God, alam mo na sa Diyos siya. Kaya sa John 17:7, yun ang sinabi. Malalaman mo ang aral ko siya sa Diyos o hindi sa Diyos. Pag nagtuturo siya ng ganang kanya, hindi siya sa Diyos. Pero pag nagtuturo siya ng salita ng Diyos, isinugo siya. Aking tinawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito. Kasi kailangan today is the day of salvation. We have to live for today. For today, now is faith. Laging now eh. We must experience the now moment, the present moment. Mabubuhay ka lang ngayon. Ano ba ako ngayon? Sample, halimbawa, hindi ka nag-worship. Nagbulay-bulay ka. Pupunta ako sa impyerno, hindi ako sumunod eh. Yun ang dapat iisip mo. So, dapat magsisiko. Eh, hindi ka nag-worship, sabi mo, maawa naman siguro ang Diyos sa akin, hindi ako dadali. Yun ang akala mo. Yun ang akala mo, isip mo yan eh. Ano ba isip ng Diyos? Sisingilin ka ng Diyos sa kasalanan mo, hindi doon sa matuwid mong ginawa. Mabubuhay ang Diyos ngayon. Kaya nga sinasabi ng Diyos ngayon, sa araw na to, mamili ka. Na aking ilagay sa harap mo ang buhay at kamatayan. Mamili ka. Kamatayan o buhay. Ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. So idadamay ng Diyos yung mga anak mo. Kasi ikaw ang pinuno eh. Damay pati sanga, yung puno, kasama ng sangat daon, damay-damay. Kaya kapag ang isang pinuno nakakabit kay Kristo at nakakabit ka sa tunay na pinuno, damay-damay na lahat yun. Nanggagaling tayo sa Diyos. Si Jesus Christ ang bayan ang Ama magsasake. Ang Ama ang nagpapalakas sa atin lahat. Sa Ama nanggagaling ang lahat-lahat ng bagay. Ibinigay kay Kristo, ipinasa sa lahat ng sinugo ni Kristo. Na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang tinig at lumakip ka sa kanya. At sapagkat siya ang iyong buhay. So, ang Diyos na ba ang buhay mo o sarili mo pa? Ang sinusunod mo pa, yung gusto mo, sarili mo pa. Hindi mo pa buhay ang Diyos. Hindi mo pa ginagawa. Bakit? Ang dami pang sinusuway na utos, hindi ka pa alagad. Kaya sabi ni Kristo sinabi niya doon sa mga Hudyong nananampalataya, kung tunay kayong mga alagad ko, magsisipanatili kayo sa aking salita. So, ibig sabihin, sumusunod ka lagi sa utos ni Kristo, alagad ka eh. Kaya nga, gawin nyo silang alagad. And lo, I will be with you till the end of time. Eh, hindi ka alagad. So, hindi applicable yung lo, I will be with you till the end of time. Kasi matatapos ang time eh.
malapit nang matapos tong earth na to. Konting panahon na lang, magra-rapture na. Pagdating ng Panginoong Yesus, ra-rapturein yung mga una, mga patay ang mabubuhay, yung mga buhay hindi mamamatay. Pagkatapos nun, magkakaroon ng 7 years tribulation. Pagkatapos ng 7 years of tribulation, 1,000 taon paghahari ni Kristo. Pagkatapos ng 1,000 taon na paghahari ni Kristo, sasabog na buong universe, magsisiklab ang buong universe. Ang lahat ng galaxy magsisindi. Gagawa ang Diyos ng dagat-dagatang apoy na impyerno. Doon tatapos si Satanas at lahat ng hindi sumasampalataya. At lahat ng sinungaling at mapaggawa ng kasamaan. Habang dito naman sa langit, naghahatulan ng last judgment. Hahatulan ng lahat at itatapos sa impyerno. So ikaw ang mamili. Mamimili ka. At ang kalaunan ng iyong mga araw upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong magulang kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na ibibigay sa kanila. Kailangan pusang loob lagi. Pusang loob lagi. Pinipili mo lagi ang Diyos na gampanan yun at gawin mo. Yung hindi ka napipilitan. Ang gusto ng Diyos, pusang loob lagi. Ito sabi niya, kasi si Pilimon kasi ano yun kamanggagawa ni Pablo. Ngayon may sinabi siya kay Pilimon, kasi si Pilimon sabi niya, dinidinig ng Diyos ang panalangin mo, ipag-pray mo ko. Alam ni Pablo kung sino yung dinidinig ang panalangin, kaya sabi, ipag-pray mo ko, dinidinig ng Diyos ang panalangin. Pero meron ako sasabihin sa iyo, baka mapilitan ka lang, wag na. Gusto ko, yung paglaya, kasi meron siya nakasama sa kulungan yung alipin ni Pilimon Kaya sabi niya, hindi sinasabi ko may utang ka rin sa akin. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng alipin ni Pilimon Ito sabi niya sa 14, dadapwat kung wala kang pasya, ay wala ako magagawang anuman. So pag hindi ka na pumili o hindi ka nagpasya, wala magagawa sa Pablo, sabi niya. Upang ang iyong kabutihan loob ay huwag maging tila sa pagkakailangan, kundi sa sariling kalooban. Ang gusto ni Pablo, yung pagpapasya mo, na itong yung dati niyang katulong o alipin, ay palayain at bigyan ng kapatawaran, patawarin na. Pero kung hindi ka magpapasya, wala akong magagawa. Pero sana magpasya ka, sabi ni Pablo. Hindi sa napipilitan ka, kundi sariling kalooban. Yun din ang sabi sa Isaiah 1:19. Kung tunay ka talaga magsisisi at mananampalataya at ikukumit mo talaga ang sarili mo sa Diyos, hindi dapat nauutusan ka ng pastor o napupuwersa ka ng pastor. Dapat nauudyungan ka ng Espiritu Santo. Naririnig mo ang tinig ng Diyos at tumutugon ka sa Diyos. At magkukusa ka na mag-commit. Magkukusa ka na maging tunay na Kristiyano. At sasagana ang buhay mo sa lahat ng bagay. Isaiah 1:19. Kung kayo'y magkukusa at magmamasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. So lahat ng kalyamanan ng Diyos sa spiritual, physical at material, ma-experience mo kung saan loob mong gaganapin ang utos. Magiging tunay kang alagad. Kasi may remnants Ito yung prophecy ni Isaiah. Merong malalapi sa iglesia Prophecy dito ni Zechariah sa 13. 1/3 lang ang malalabi sa iglesia at yung 1/3 na yun dadaan sa bautismo sa apoy. Pupunta na siya sa pinakamababang linya. Tapos na siya sa mga pinuno Kaya kawawa yung mga pinunong naging katitisuran ng mga ibang Kristiyanong nasa maliit na na-deceive dahil sa kanila. Sabi ng Diyos, buti pa, bitinan ka ng bato sa leeg, itapo ka sa dagat. Mga pinunong pariseyo, masasamang pastor. Ito sabi sa Isaiah 1:9. Kung hindi nag-iwan sa atin ng kakaunting labi ang Panginoon ng mga hukbo, naging gaya sana ng Sodoma at naging gaya tayo ng Gomora. Alam niyo ba na ang LCJ Ministry napakasamang iglesia? Alam niyo ba yun? Kasi na-experience ko yan. Nang tawagin ako ng Diyos dito, nagkakagulo ang LCJ Ministry. Walang nagpapasakop talaga kay Brother Manny. O ikukwento ko sa inyo yung istorya, mahaba ito sasama rin ko ng konti. Kung kilala nyo nun si Binuya, sina Brother Ben, yan ang mga unang dinatna namin doon na manggagawa ni Brother Manny. Nag-rebellion yun. Gustong alisin si Brother Manny sa pagka-apostol at si Binuya ang gustong pumalit. Nagtagumpay si Binuya. Nakapagtayo siya ng iglesia sa Baras. Binuya Church.
Sumunod niyan, yan na, sila Brother Ross na, sila Brother Phil. Hindi sumusunod yung mga yan kay Brother Manny. Ang sumusunod lang yan dyan, si Atang, at saka itong si Brother Fred. Ang ginawa ng Diyos, pinatay si Atang at si Brother Fred para maligtas. Sumunod na yan, kami na, yung second generation. Lahat ng first generation ni Brother Manny nawala lahat. Ang natira, second generation. Ganun din ako. Lahat ng first generation ko, nawala lahat. Ganun din si Moses. Lahat ng first generation niya, nawala. Second generation, the generation of Joshua. Kaya tayong nalalabing natitira, sana wipe out na rin talaga tayo ng Diyos para sudumod. Kaso, meron tapat na nalabi. Kasi ang tinitignan ng Diyos, yung ipinangako niya sa kanyang pinagpangakuan kay Brother Manny. Katulad ng pagbibigay kay Solomon ng isang lahi ng Huda. Mauubos ang lahat, pero lahi ng Huda mati dahil ipinangako ko sa iyong ama na pagpapalahin kita. Dahil sa iyong ama. Ganon din tayo ngayon. Kaya pa tayo nananatili ngayon dahil matapat-tapat tayo, sumusuporta tayo kay Brother Manny. Ang ipinamumuhay natin, dekreto at mga palatuntunan ng apostol na ibinigay ni Kristo sa apostol. Kaya nananatili pa tayo. Kung hindi, wawasakin din tayo, sabi sa Acts 3:22. Ang lahat ng hindi sumuporta kay Brother Manny ay winasak. At patuloy pang wawasakin ngayon pag hindi mo isusuportahan ng isinugo. Tunay na sinabi ni Moses, ang Panginoon Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng bagay na sa inyo sasalitain niya. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Kaya nagkawatak-watak ang iglesia natin. Winasak na ng Diyos dahil hindi sinuportahan si Brother Manny. Kaya may nalabi nga Pasalamat tayo, may nalabi, naawa ang Diyos, may nalabi. Pero yung nalabi, dadaan sa bautismo sa apoy at matindi. Huwag kayong magtaka, napakatindi ng dinadaanan natin. Napakahirap ng dinadaanan natin. Bakit? Yun ang paraan ng Diyos Matthew 3. Yun ang dinaanan ni Job. Yun ang dinaanan ni Kristo. Yun ang dadaanan natin. Matthew 3:10-12. At ngayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi nagbubungang mabuti ay pinuputol at iniahagi sa apoy. So aalisin pa rin sa atin yung hindi totoong Kristiyano. Puputulin yun at iahagi sa apoy. Yun ang sinabi ng Diyos, hindi ko ito sinabi. Kailangan maging tunay kang alagad ng Panginoong Jesus. Susunod ka sa lahat ng utos. Ba't hindi mo sinusunod? Hindi ka alagad. Ayaw mo ng alagad. May iba kang Panginoon. Panginoon mo, sarili mo at ang pera. Sa katotohanan, binabautismuhan ko kayo sa tubig, sa pagsisisi. Dadapot ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. So lahat ng tunay na tinawag ng Diyos, ibabautismo sa apoy. Susunod sa Espiritu Santo muna, susunod sa apoy. Para malaman kung sino totoo. Kasi hindi lahat ng sumampalataya ay totoo. Ang demonyo sumampalataya rin Pero hindi totoo. Hindi nakipagtiis Lumaban sila sa otoridad. Ganon din na marami sa atin ngayon Asan na ngayon yung iglesyang itinayo ng Diyos? Na LCJ Ministry, na ang nagtatag ay apostol at naglagay ng executive secretary. Yun ang importante. Yun ang tinatarget at yun ay ginawang lihim ng Diyos. Hindi nyo alam to Wala nakakaalam nito. Kami dalawa lang ni Brother Manny si Manuel. Sabi ni Brother Manny, hindi ko pwedeng sabihin sa iglesia na ikaw ang executive secretary. Magkakagulo. Ayaw sa iyo ni Felipe. So, magugulo. Kikilos tayo ng sikreto. Lahat ng sasabihin ko sa iyo, nitingin mo sa Edmond Sigarding ang mga bishop. Simple lang ang gawin mo. Kung ano plano ng Diyos, alam mo ba na ito ang tinatarget ni Toteng? Executive Secretary, hindi ibinigay sa kanya, ibinigay sa iyo. So, pangalagaan mo yan. So, ganun din ang ginawa nila. Kung paano nila tinadyakan si Brother Manny, tinadyakan din nila ako. Kung paano tinadyakan si Kristo, ganun din ang mga sugo. Tatadyakan talaga. At sa kasamahan din ninyo. Di ba si Lucifer kasamahan din ng Diyos? Bakit tinadyakan ni Lucifer ang Diyos at 12 angels? Kaya, wala sanang impyerno. Kung walang demonyo.
Eh kaso nagkaroon ng demonyo, ibig sabihin, Satan, Diabolos, opponent of God, kalaban. Walang kalaban sana, eh may lumaban. So yun dun galit na galit ang Diyos, yung nakakilala ka, sumapalatas, nilabanan mo siya. Buti pa, hindi ka na nakakilala, tapos mo makilala Diyos, lumaban ka. So delikado ka. So magpapakumbaba tayong lubos. Hanggang sa dumating ang araw na iaangat tayo ng Diyos, tutuloy ko sa inyo paglilinis na gagawin ng Diyos sa iglesia. Nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay. At lilinisin niyan lubos. Ano ba ibig sabihin ng lubos? Perfect. Superlative degree, lubos eh. Perfecto. Lilinisin lubos. Ibig sabihin, walang matitirang madumi. Lubos eh. Pag ba ikaw naglinis ka ng halimbawa, naglinis ka ng isang bagay, at lubos mo, di ba linis na linis? Tapos nga, di ba pinggan? Di ba sinasabon mo? Kung may sebo, marami ka ilalagay na mga joy. Tapos pag linis na linis, babanlawan mo ng marami. Tapos di ba kukuskusin mo pa ng malinis na basahan? Para ayos na ayos? Ganun ang Diyos. Lilinisin tayong mabuting lubos. Ang kanyang giikan at titipunin niya ang kanyang trigo sa bangan. So dito tinitipon yung mga remnants na totoo sa Palladio Church nga. Kasi ito yung nalalabing iglesia ng itinatag ng Diyos. Dadapot ang jami susunugi sa apoy na hindi mapapatay. At magsasama-sama jami. Hindi niyo mapapansin yun? Nagsasama-sama mga jami. Yung lahat ng basura sa palatyo na inalis ng Diyos, nagsasama-sama sila. Nagbibigkis-bigkis ang mga damo para sunugin. Pero hindi tayo hahatol sabi ng Diyos Ang hinahatulan lang natin yung ginawa ng mga tao. Pero yung pagdating sa kaligtasan, hindi natin alam yan. Hindi tayo pwedeng humatol dyan. Sabi ng Diyos, ang gusto kong kahabagan, kahabagan ko. Wala kang pwedeng ako ang gumawa, ako ang hahatol. Sabi sa 1 Corinthians 4. At walang pwedeng humatol sa pinuno, lalo na sa mga obispo at sa mga sinugo. Basahin natin, Ipalagay nga kami ng sino man na mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng hiwaga ng Diyos. Bukod dito, kinakailangan sa katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Ito ang kailangan yung magtagumpay kang tapat ka. Ikaw ba'y umalis sa iglesia o nanatili? Nanatili. Tapat ka sa Word of God, tapat. Tapat kang naglingkod sa Word of God, tapat. Kailangan Word of God lagi batayan. Dadagpot sa ganang akin na isang bagay na totoong maliit ang ako'y siyasatin ninyo o ng pagsiyasat ng tao. Kasi meron sumisiyasat Meron mga nagmamarunong ng mga otoridad na wala namang otoridad. Nagsisiyasat, wala namang kapangyarihang magsiyasat. Oo, ako'y hindi nagsisiyasat sa aking sarili. Sapagkat wala akong nalalamang anuman laban sa aking sarili. Bagamat hindi dahil dito inaaring ganap ako. Sapagkat ang nagsisiyasat sa akin ay ang Panginoon. So ang magsisiyasat sa akin, ang Panginoon, hindi tao, hindi kayo, hindi bishop o sino man. Walang pwede magsiyasat na tao. Kahit ang apostol, hindi pwede magsiyasat. Mag-uutos lang at magtatalaga. Walang pwedeng humatol sa alipin ng iba. Sino ang hahatol sa alipin ng iba? Yung hatol na inihatol mo, ihahatol sa iyo, sabi ng Diyos Kaya nga, huwag muna tayo magsihatol ng anuman. Hanggang sa dumating ang Panginoon na siya ang naghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman. At ipapahayag naman ang mga haka ng mga puso. At kung magkagayon ang bawat isa ay magkakaroon ng papurihan sa Diyos. So ito, tandaan nyo. Yung NCJ Ministry, dalawa yan. Huwag niyong intindihin, pangalan lang yan. Walang kwenta yung pangalan Ang intindihin nyo, ikaw ba'y tunay na anak ng Diyos? Hindi yung kami yung tunay na iglesia. Hindi. Ikaw ba tunay na anak ng Diyos? Tunay nga iglesia, pwede ka naman totoo. Paano ka maliligtas? Pangalan lang lahat yan, hindi na dapat pag-awayan yan. Hamong angkinin na nila lahat na ang angkinin mo yung kaligtasan. Ikaw ba'y tunay na Kristiyano? Sumusunod ka ba sa kabanalan sa natitirang buhay mo? Amen!